Anyway, tayo po ay muli naririto upang patuloy na mag-aral at ipagpatuloy natin yung pag-aaral natin sa IDMC. Ano po? So, ang pag-aaral natin ngayon ay kung ating pong ipagpapatuloy ay nasa bahagi na kung saan ay ating pinag-uusapan ano ba ang mga katangian ng isang disipulo na nais natin na ah, i-develop ng Panginoon sa isang kultura na kung saan ay ating ipinupursu ang intentional disciple making culture. Ano po? So, isa sa pinakamahalagang bahagi kasi ng IDMC ay what kind of product. So, dito ay ating iniisa-isa ang mga katangian ng isang disipulo na nais nating i-develop hindi lamang po sa atin kundi sa ating mga idini-disciple. Iniisa-isa po natin yung 8 katangiang ito sa acronym ng disciple. Tandaan niyo pa ho ba kung ano yung letter D? Devoted in knowing God. Okay? Yung pangalawa, imitate His master. Yung S, secure in His identity. Yung C, clear in His purpose. Clear. So, yung purpose. Ito, natapos na po natin itong letter I, yung allegiance o yung lordship, yung identity, yung last session natin. Now, ano po ba ang kasunod kapag maliwanag sa isang disciple kung sino siya kay Kristo bilang tagapagligtas at sino siya kay Kristo bilang Panginoon? Ano po ba ang maitutulong nito sa atin? So, maliwanag na kapag alam mo kung sino ka, ang isa sa maitutulong noon ay magiging maliwanag sa iyo kung ano ang iyong purpose, kung ano ang iyong direksyon, kung paano ka lalakad at mamumuhay bilang isang alagad. So, napakahalaga ng purpose. For example, halimbawa, i-apply natin, if Jesus Christ is your Lord, yung pangalawa yon, imitate His master, who are you? Anong iyong identity? If Christ is your Lord, who are you? Magbigay nga po kayo ng isang identity. Son of God. In view of Christ as our Savior. But in view of Christ as our Lord, kung siya ay iyong Lord, sino ka? Servant of Christ. Identity. So, sabi ko kanina, kapag alam mo kung sino ka, ang iyong identity, at sinasabi nyo ngayon na ang iyong identity ay servant of Christ, then, what is your purpose? To serve. To serve. Kapag alam mo yung purpose, anong kasunod nun? Yung value. Impacted by biblical value. Yung letter P, ano po? Priority, prevails, priority. Okay, yung L,
Power, empowerment. Yung letter E, ano pa? Establish in foundation. So balik ulit tayo rito. If Christ is your Lord, at sabi nyo kanina na kayo ay servant, what is your purpose? To serve. Kung yun ang purpose mo, maglingkod, anong pinakamahalaga ngayon sa iyong paglilingkod? To glorify God. Yun yung mahalaga sa iyo. Na sa iyong paglilingkod, maluwalhati mo ang Panginoon at lumago ka sa iyong pagkakilala. Pupunta ako dito sa SCBC kasi during that time, si Pastor Osano yung chairman ng Laguna Council. So, ang usapan namin, 9 a.m. So, ako yung secretary nung time na yun, kaya hindi ako dapat mawala. So, maagang-maaga na ako umalis sa bahay namin sa San Pedro, siguro mga 6:30. Okay? Pagpunta ko sa Alabang, doon ako sasakay ng van papunta dito. E di pagsakay ko, yung lugar talaga na sinasakyan ng van na papuntang Santa Cruz, alam ko yon. So, ang ginawa ko, nakabukas yung van, pasok ako, tapos medyo pumikit. Nung umandar na yung van, medyo natatagalan na yung biyahe. Sabi ko, parang iba itong dinadaanan namin. Parang hindi yata papuntang Santa Cruz. Supposed to be ay sa SLEX. Bakit puro mga yung pala papuntang Bacoor. Papuntang Bacoor sa Cavite. Naku po, di pagdating sa Bacoor, naghanap uli ako ng sasakyan pabalik ng terminal ng Alabang. Alam niyo po kung ano pong oras ako umabot dito? Mag-aalas 12 na. Tapos na yung meeting. What's the point? Pinakamalaking problema sa discipleship, sa paglilingkod, sa buhay Kristiyano ay yung akala ko. Akala ko papunta doon pero hindi pala. Akala ko nasa tamang lugar naman kasi yung van, pero hindi ko na tiningnan yung karatula. Sumakay na rin ako yung pala papuntang Cavite. At minsan, yun yung pinakamahirap na mangyari po sa atin bilang mananampalataya, bilang mga lingkod, at lalo tigit bilang isang church. Kaya napakahalaga ng biblical purpose. Ang biblical purpose, meron ba kayong pangbura? Okay. Sabi po dito sa ating outline, ang biblical purpose sa konteksto ng intentional disciple-making culture ay ang pagkaunawa. Yung pong naka-highlight na yellow, yung po yung blank sa inyo pong handout. At pagsasapamuhay nito. Hindi mo lang alam kung ano yung purpose, kundi isinasapamuhay mo pa. Pinakamahirap, akala mo, you are living on that purpose, pero hindi pala. Kasi kaya nga una-una, dapat mong malaman, maunawaan muna kung ano ang iyong purpose. Okay? At pagsasapamuhay nito ayon sa tawag ng Diyos sa ating buhay, hindi ito para sa sariling ambisyon. Okay? So, ang biblical purpose ay hindi nagsisimula sa anong gusto kong gawin, anong gusto nating gawin, anong gusto nating mangyari.
Okay? Ano ang pangarap ko? Saan ako magiging aasenso o magtatagumpay? Alam niyo ang problema doon kung alam niyo ang problema doon sa mga tanong na 'yon ay ako, akin. Nagsisimula sa sarili. Kasi pag nagsimula sa sarili, sigurado yun malamang-lamang. Ay, ibig sabihin, saan dapat nagsisimula ang purpose natin? Basic, alam natin na ang purpose natin ay nagsisimula sa Diyos. Okay? Sa Diyos. Kung sino ang Diyos bilang Panginoon at sino tayo ayon kay Kristo. At kapag nakita natin kung sino ang Panginoon at kung sino tayo in view of who God is, doon natin makukuha ang purpose natin. Okay? Sino siya? Okay? Anong ginawa niya? Ano ang nais niyang gawin sa buhay ko, sa buhay natin, at sa buhay ng church. Now, Ephesians chapter 2, verse 10. Ang biblical purpose sa konteksto ng IDMC ay ang pagkaunawa at pagsasapamuhay nito ayon sa tawag ng Diyos, okay, sa ating buhay. Hindi ito para sa sariling ambisyon, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung sa Diyos nagsimula, anong pinakang dulo dapat nun? Diyos din ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi sa Ephesians chapter 2, verse 10, pakibasa nga po Ephesians chapter 2, verse 10. Okay, napakaganda, no? Diyan napakaliwanag. Kung sino tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung sino tayo ngayon ay dahil sa Diyos, dahil gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng bagong buhay kay Kristo, ang Diyos din ang naghanda ng mga gawaing dapat nating isapamuhay, dapat nating lakaran. Sa makatwid, ang Diyos ang source, okay? God is the source. If God is the source, kung tayo ay galing sa Kanya, God must be the center. Okay? And if God is the center, okay, saan tayo galing? Sa Diyos. Sino ang sentro? Now, yung sentro ay tutulong sa atin para magkaroon tayo ng tamang direction, right? And direction is all about purpose. Magandang katotohanan ito para sa atin bilang mga disciple. Kasi hindi tayo ang nag-iimbento ng purpose natin. Okay? Hindi tayo nag-iimbento ng purpose. Our responsibility is discover yung purpose ng Diyos na gumawa sa atin. Kaya nga, merong tatlong pundasyon ang biblical purpose. Number one, purpose comes from God. Okay, makikita nyo po dyan sa outline nyo. Purpose centers on God's glory. That is the center. Yung una is the source. Second is the center. And purpose participates in God's mission. Yun yung direction. Isa-isahin po natin. Ano po? Okay? Ang biblical purpose ay nagsisimula sa Diyos. Siya ang pinagmulan, siya ang sentro, at layunin ng buhay. Maalaga ito sa IDMC sapagkat nagbibigay ito ng direksyon sa paggawa, pagde-develop, at paghubog ng
mga alagad para sa kanyang glory at mission. Ayusin ko lang po ng konti. Okay. Una, ang pundasyon ng biblical na layunin, the foundation of a biblical purpose. What is the main truth here? Ang biblical na layunin ay nagmumula sa Diyos, nakasentro sa kanyang kalwalhatian at nakikibahagi sa kanyang misyon. Dito nakapaloob ang ilang mga bagay, ilang mga prinsipyo. Okay? Ang ating layunin, pag-usapan natin yung source. So, ibig sabihin, ang ating layunin ay nagmumula sa Diyos. Purpose comes from God. Ang tunay na purpose nagsisimula sa Diyos dahil siya ang lumikha sa atin for a purpose. Okay? Kung babalikan po natin yung Genesis, that God created us according to His image. Tama? Yung image na yon, kaya magandang balikan natin, paanong nagsimula yung purpose natin mula dito. That God created us according to His image na merong mind, merong emotion, merong will. Okay? At ang lahat ng ito with the purpose of relationship. Relationship. Okay. God created us according to His image, that God has given us the mind to know Him, emotion to love Him, and will to please Him. Okay? Now, mula dito sa image na ito, makikita rin natin yung purpose. Yung purpose. What is the purpose? Ang isa rin sa meaning ng image is this. Ang calling ng Diyos sa tao is to reflect His glory on earth. Maging kapahayagan tayo ng glory ng Panginoon sa mundo. And that's the reason why sa Genesis 1:28, sabi ng Panginoon, fill the earth. Fill the earth. Ang ibig sabihin talaga ng fill the earth ay hindi lamang dun sa bilang, sa pagdami ng tao, kundi ang pinakang spiritual na kahulugan noon at purpose ay habang dumadami ang tao dito sa mundo, ay mahayag at maipakilala ang kalwalhatian ng Panginoon sa buong mundo. So dito pa lang, nagsisimula na yung Great Commission. The very heart of mission is not the saving of souls. The very heart of mission is to make the glory of God known to all the nation. Saan pa natin makukuha itong purpose na ito to reflect God's glory? And God's honor. Matatandaan natin, nung matapos ang paglikha ng Diyos, after niyang kinreate ang tao sa pang-anim na araw, and then muli niyang tiningnan ang kanyang nilikha, kasi in each day ng paglikha ng Panginoon, tinitingnan niya ang kanyang paglikha, it is good, it is good, it is good, it is good. So lahat ng nilikha ng iyon ng Panginoon, before niyang kinreate ang tao, is for His pleasure. Para ma-please ang Panginoon, para ma-honor ang Panginoon. And then, nilikha niya ang tao. Then, tiningnan niya muli ang lahat ng kanyang nilikha, and God saw, and God said, it is very good. Kasama ngayon ang tao doon sa naisin ng Panginoon, ang tao ay maging kapahayagan, maging instrumento ng pleasure ng Diyos. At nakaugnay yon sa glory ng Panginoon. So,
Talagang maliwanag, mga kapatid, na sa Diyos nagmula ang ating layunin because God is the one who created us. Alam naman natin ang nangyari after niyang magkasala ang tao, napawalay ang tao sa Diyos, napahiwalay, and then nagsimula ang tao na mamuhay ang Panginoon ay sarili, sundin ang sarili, i-please ang sarili, itaas ang sarili. Yun ang naging effect ng kasalanan. Okay? Pero nag-decide ang Diyos out of His sovereign will to save man and to restore man sa original purpose ng kanyang pagkalikha. Ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus, nalibing at muling nabuhay. Okay? Parang sino mang mananampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, eternal life, ay hindi tumutukoy yon sa physical life, sa biological life. Kasi sa Greek, may dalawang term na ginagamit yung life. Bios. Ito yung biological life, physical life. At yung ginamit na life sa John 3:16, sa John 10:10, dito nanggaling yung pangalan ni Ma'am Zoe. What is Zoe? The God kind of life. Isang buhay na ayon sa disenyo ng Panginoon, isang buhay para sa kanyang kaluguran, para sa kanyang kaluwalhatian, and that is Zoe life. At yung buhay na ito ay nagbibigay sa atin ng purpose. Okay? Now, alam naman nating nagkasala ang tao, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng eternal life. Anong ibig sabihin nun? Seemingly, yung buhay na tinanggap natin, yung kaligtasan, ay nasa prinsipyo ng restoration. Anong restoration? God restored us to that original purpose ng pagkalikha niya sa tao. And what is that original purpose? To glorify God. Therefore, mga kapatid, God created us with a purpose for the glory of God, and God saved us for a purpose to glorify God. Kasi yung salvation natin, inirestore tayo ng Panginoon, hindi lang tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, hindi lamang pinalaya sa kasalanan at sa kapahamakan, kundi ang katotohanan nun, it is a restoration doon sa original na design ng relationship ng pagkalikha ng Diyos sa tao, and then therefore sa original na purpose ng pagkalikha niya sa tao. So, napakaganda ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng workmanship? Obra maestra. Masterpiece. Ang salitang workmanship dito nagpapakita, gawa tayo ng Diyos, may layunin ng Kanyang pagkilos sa buhay natin, hindi tayo hinuhubog ng walang direksyon. Ano po? Kaya, dinagdag pa dun sa talata, created in Jesus Christ, in Christ Jesus, for what? For good works. For good works. Iniligtas tayo for what? For good works. Hindi by. Iniligtas tayo by, hindi ng by good works, but for good works. So dito, napakaliwanag ng kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Panginoon, ang buhay natin kay Kristo may bagong direksyon at tinatawag tayo ng Diyos na lumakad saan? Sa purpose, sa gawaing inihanda niya para sa atin noon pa with the purpose to glorify God. So, and that's the reason why
tayo na mga naririto, we do not make or create our own purpose, but we discover our purpose. Amen? Amen po ba? Hindi natin inililigtas o binabago ang ating sarili. Why? Trabaho yun ng Diyos. Yung nagbabago, trabaho yun ng Diyos. At Diyos din ang nagbibigay ng kakayahan na sumunod tayo, na magbago tayo, at makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Okay, maliwanag po ba mga kapatid? Ang ating layunin, ang ating biblical purpose, nagmumula sa Diyos. Medyo, bilang disciple, natuto tayong itanong, hindi yung tanong na, ano yung gusto ko? Lord, ito po yung gusto ko, i-bless mo. Hindi po yun ang disciple. Kundi, Lord, anong gusto mo? Yun ang gagawin ko. Saan mo ko gustong papuntahin, doon ako pupunta. Saang bahagi mo ako nais na maging faithful? Kasi yung iba baliktad. Lord, tingnan mo ha, kitang-kita mo yung katapatan ko sa paglilingkod ko. Kaya ibigay mo, Lord, itong aking gusto. Baliktad. Ano ho? Lord, ano yung gusto mo? Doon ako pupunta. Ano yung mga aspeto sa aking buhay na gusto mong maging tapat ako and I will be faithful? For example, tayo, there is a difference between calling and assignment. Mahalaga po ito when we are talking about purpose. We need to be clear on assignment and calling or purpose. Okay. Para hindi po tayong malito. For example, maaaring magkakaiba ang ating kakayahan, ang ating trabaho, ministry, position, ano ho, kung ano yung mga ginagawa natin sa church. Ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang assignment. May kanya-kanyang ministry assignment. Tama po ba? May nagtuturo, meron sa choir, merong ako, nangangaral, ang mga youth. May iba-iba tayong assignment. Hindi pwedeng wala tayong assignment. Why? Ang assignment na yun, saan nagsimula? Mula dun sa truth na nung tayo ay niligtas, binigyan tayo inilakip tayo ng banal na Espiritu sa katawan ni Kristo, the body of Christ. We are being baptized into the body of Christ. Yun yung konteksto natin ng baptism of the Holy Spirit. Iba doon sa context ng nasa yung mga Pentecostal. Sa ating mga evangelical at nasa Baptist, when we say that we are being baptized in the Spirit or by the Spirit, ang ibig sabihin talaga noon, we are being immersed. Saan? Sa body ni Kristo. Okay? Doon sa ibang grupo, ang baptism with the Holy Spirit ay kapag napuspos ka, nagsalita ka ng iba't ibang, yan yung baptism with the Holy Spirit. Sa atin, iba. At yun ay nasa Biblia that we are being baptized or immersed into the body of Christ. Now, trabaho yun ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, when we are being baptized or immersed into the body, ang banal na Espiritu rin ang nagbibigay sa atin ng mga spiritual gift. From that spiritual gift, doon mo maunawaan kung ano ang iyong pwedeng magiging ministry assignment. Tama po ba? For example, ako, ang isa sa mga pangunahing spiritual gift ko ay teaching. Tapos, wisdom, panghuli pa yung pastoral. Pero yung lahat ng tatlong yon magkakalakip at mahalaga sa pastoral ministry. So, at kung nakita ko na yun yung tatlong gift na yon,
that will determine my ministry assignment. Kaya ako pastor. Hindi lamang pastor, ako'y nagtuturo. And there are times na sa mga mentoring, sa mga individual na counseling, okay, doon ko naman pinagagamit ng Panginoon by the grace of God and by the empowerment of the Holy Spirit, yung sa pagka-counsel. Okay? So, kung teaching ang iyong gift, anong ministry assignment? I did teaching. Okay? Tama po ba? Si Sister Lalaine, nakita ko na hindi lamang siya nakapagtuturo, but I assess yung kanyang mobilization sa ministry. Si Sister Lalaine ay merong spiritual gift of shepherding, pangangalaga. So, yung pangangalaga na yon, okay? Bagamat sa atin, siyempre, okay? Kaya, hindi na ako magtataka kung bakit gano'n ang mobilization, hindi siya lang nagtuturo, kundi nag-aalaga. Because she has a shepherd heart and a spiritual gift of shepherding. Nag-guess niyo po ako, mga kapatid? So, ministry assignment. Ano po ang ministry assignment po nyo? Meron po ba kayo? Yung sa mga visitation, that is ministry assignment. Sa worship, ministry assignment po yon. Kaya lang, I would suggest na i-assess nyo rin kung ano yung talagang spiritual gift na meron po kayo. Baka mamaya, ito yung spiritual gift nyo, ay malayo yung ministry assignment na you are being involved. Okay, baka mamaya, akala mo, wala kang kakayahan na magturo, pero pala, hindi mo lang pinapractice kasi nga, meron akong kaming kapatiran doon sa San Pedro noon. Alam niyo po ba ang kanyang ang trabaho niya sa labas? Kwan po siya, manager po siya ng maintenance department sa Philippine Airlines. Ang ibig sabihin noon, hindi lilipad ang isang eroplano kung wala siyang pirma. Kwan siya, yung pagiging manager niya doon, pagiging boss. Pagdating sa church, alam niyo po ang ministry niya, ang gift niya ay help. Pagiging servant, help. Kaya makikita mo, yung manager na ginagalang doon sa Philippine Airlines. Okay? Nag-aayos ng bangko, tapos merong isang araw, nung bago-bago pa ako doon, nakita ko yung mag-asawa, nagluluto. Bumili ng sardinas, nagluluto. Sabi ko, siguro dito siguro kakain yung pamilya kaya nagluluto. Tapos nung natapos na silang magluto, sabi nung mag-asawa, sabi ni Brother Rene, yun yung may mga time na niyayaya kami, bakasyon kayo dito, pastor, minsan kasama ko si Mrs., kasama ko minsan yung aking mga anak. Nagbabakasyon kami dun sa Hong Kong, minsan 5 days, or minsan pinakamatagal 11 days. Treat nila sa amin, and then silang sagot lahat. Now, pagkatapos niyang magluto, sabi niya, Pastor, okay na yung pagkain niyo, tanghalian. Kain na po kayo. Sa akin pala yun. What I want to say is this, manager siya sa labas, boss. Pero pagdating sa church, ang ini-exercise niya yung spiritual gift ng help. So minsan kasi, for example, teacher ang yung profession sa labas, but it doesn't mean na pagdating sa body sa church, ay iba ang iyong gift. Okay? Nag-guess niyo pong ibig kong sabihin. Your spiritual gift will determine your assignment, but iisa tayo ng calling.
Now, iisa ang pangunahing layunin ng Diyos. Iisa ang calling. Ano yon? Makilala natin siya. Iba-iba man yung ating ministry position, assignment. Ang purpose ng Panginoon, makilala siya, sumunod tayo sa Kanya, mahubog tayo into Christ-likeness, at mamuhay tayo bilang tapat na disciple. Nasusundan niyo po ako, mapatid. Okay? So, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng ministry assignment, pero isa ng purpose. Na sa ating pagsasakatuparan ng ating ministry assignment ay mag-glorify ang Panginoon. Bakit mahalaga po ito sa IDMC? Why? Sa intentional disciple-making culture, hindi natin hinuhubog ang tao, ang mga kapatid natin, ayon lamang sa sarili nating idea. Inaakay natin siya sa Diyos, teaching the Word of God, helping them na tumugon sa ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yun po yung pinakang purpose natin, goal natin as disciple maker. At kapag naunawaan ito ng disciple, na mula sa Diyos ang kanyang purpose, nagiging bukas siya sa pagtuturo, natututo siyang magtiwala sa guidance ng Panginoon, handa siyang magpailalim sa plano ng Panginoon at nagkakaroon siya ng commitment na sumunod. Why? Naipundasyon natin siya sa tama, sa unang kung paano sila magsisimula sa Diyos. Na ikaw ay naligtas, naririto ngayon for a purpose, nag-i-glorify ang Panginoon. Sa makatwid, ang commitment ay hindi pagtitiwala sa sariling lakas, pagtitiwala ito sa Diyos na tumatawag. It is a response sa biyaya ng Panginoon at pakikiisa sa patuloy na ginagawa ng Holy Spirit for transformation. Therefore, hindi natin inimbento ang layunin ng buhay, tinatanggap natin ito mula sa Diyos at isinasabuhay sa tapat na pagsunod. And listen, this is yung tinatawag na principles sa intentional disciple-making culture. God gives our purpose, shapes our lives, and enables us to walk in faithful obedience. Naisong ulitin, God created us, siya ang source, therefore siya ang nagbibigay sa atin ng purpose, at mula dun sa purpose na yon, dun niya tayo binabago, dun niya tayo inuhubog, at ang kapangyarihan din niya ang siyang tumutulong sa atin na makalakad according to that purpose. Okay? So, hindi nagsimula sa biyaya ang kaligtasan, tapos sa buhay Kristiyano, babalik ka sa gawa. No. Nagsimula ka sa biyaya, magpapatuloy ka sa iyong buhay Kristiyano sa biyaya. Okay? Clear po ba yun, mga kapatid? Now, pangalawa, ang ating layunin ay nakasentro sa kaluwalhatian ng Diyos. Purpose centers on God's glory. Okay? Ito po yung mga foundational truth on biblical purpose. Hindi ang sarili nating pangalan ang ating itinataas, sa halip, ipinapakilala natin si Kristo at niluluwalhati ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay ng may katapatan. So anong ibig sabihin po nito? Dahil mula sa Diyos ang ating purpose, ang pinakamataas na layunin nito sa makatwid ay ano? His glory. Yun yung reference, yun yung reason why do we exist. The reason and the direction, the glory of God. Napakaliwanag, sinabi po sa 1 Corinthians 10:31, ayun po yon yung verse. Whatever you do,
Do all to the glory of God. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ang sentro ng lahat ng bahagi ng ating buhay. Okay? Siya yung pinakang sentro. Okay? Sentro. Kung ang Diyos ang sentro, kung ang kanyang glory ang sentro, even yung mga ordinaryong mga bagay o gawain, nagkakaroon siya ng meaning, nagkakaroon siya ng kahulugan, nagkakaroon siya ng kabuluhan, dahil ginagawa natin ito para sa Kanya. Ang ating karakter, ang ating decision, ang ating paglilingkod, dapat nagpapahayag kung saan nanggaling ang ating buhay. Okay? For example, practical application. Paano kayo gagawa ng listahan ng priority? Number 1, God. Number 2, anong pangalawa sa priority nyo? Family. Pangatlo sa priority list, trabaho or ministry. Number 4, pamilya. Tanong, tama po ba yung listahan ng priority na yon? Why? God sa lahat, God in my family, God in my work or ministry, and God in my personal life. Ibig sabihin, ang Diyos ang sentro, ang kaluwalhatian niya ang sentro sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Nilululati natin ang Diyos, for example, sa ating work, sa ating faithfulness, sa pamilya, pagmamahal sa pamilya, sa relasyon, paano natin nag-glorify ang Panginoon, sa maayos na pakikitungo sa iba, sa money, sa resources. Okay? Alam niyo po ba kung siyempre meron tayong listahan ng mga gastos. Tama po ba? Itong isang buwan lang, kung ililista niyo po yung lahat ng mga pinaggamitan niyo ng pera, nung sabi ng mentor ko, doon mo makikita kung ano talaga yung priority mo. Okay? Meron ka bang ginastusan ng pera na related sa purpose ng buhay mo? Or baka yung lahat ng pinagkagastusan natin ay mas malaking porsyento for my existence, physical, which is, wala namang masama doon, but the point is this. Kung iisa-isahin nyo yung mga expenses nyo, ano ang pinapakita nun sa priority mo, sa value mo. Okay? Kaya even sa paggamit ng resources, ng pera, paglilingkod ng mayroong pagpapakumbaba. Kaya nga, kapag ang Diyos ang sentro, nagbabago yung ating perspective, nagbabago yung ating pananaw, mula sa ating sariling kapakanan, sariling karapatan, sariling pangalan, tungo sa pangalan ni Kristo. Mula sa recognition, papunta saan? Sa faithfulness ng iyong mission kay Kristo. Mula sa self-promotion, patungo sa Christ-like service. If tama ang direksyon ng ating purpose. Okay? Narinig niyo na po ba ito? Very familiar ito noon. Nung bago-bago po akong Christian pa, yung purpose-driven life. Okay? Kung hindi ito maipapaliwanag ng tama,
pwede magkaroon ng misinterpretation. Ang mahalaga, pag nabubuhay ka, may purpose ka. At kapag pinurso mo yung purpose man na yon, you will glorify the Lord. Alam niyo po bang may problema doon? May problema doon. Pero kung babasahin niyo naman talaga yung purpose-driven book, clear naman doon kung ano yung purpose. Now, I believe mas maganda at makakatulong na kung ang pinakang layunin ng ating purpose is for the glory of God, mas maganda siguro, I suggest, na kung gagawa ng bagong libro si Sir John Warga, I suggest gumawa siya ng libro, Glory Driven Life. Amen? Glory-driven church, glory-driven relationship, glory-driven ministry, glory-driven. So, anong nagpapatakbo? Anong nagpapatakbo sa lahat ng ating ginagawa? Is it the glory of God or is it the number? Bakit ito mahalaga? Kasi ang disciple making ay hindi lamang pagbabago ng gawain. Kasi babalik tayo sa main principle, ang Diyos ay gumagawa ng pagbabago sa puso. Hindi tayo ang nagbabago sa puso at buhay ng ibang tao. Kung ang Diyos ang gumagawa, so hindi rin nakasalalay sa ating galing, sa ating mga kapamaraanan, sa ating method. Dahil wala tayong kakayang baguhin ang motibo, ang pananaw at karakter ng ibang tao. Tama? Kaya nga, even sa pagtuturo natin, sa pagdi-disciple natin, dapat clear yon. Dapat clear yon. Ang trabaho natin is magturo, mag-communicate ng salita ng Panginoon. Kaya huwag kang mainis kapag matagal magbago. 3 taong ko nang tinuturuan ito, bakit hindi nagbabago? Alam niyo po ang danger doon sa pananaw na yon, as if yung pagbabago ng tao ay nakadepende sa tagal ng iyong pagtuturo. Kaya kapag ganun ang ating pananaw, you will be frustrated. Mapapagod ka kasi inaagawan mo ng trabaho ang Diyos. Hindi tayo nagbabago. Amen? Hindi rin tayo nagbabago sa ating mga anak. Kahit hindi sa dami ng pagising na umaga, automatic Armalite kaagad. Ang talagang nagbabago, hindi yung dami ng ating salita. Okay? Ang nagbabago, ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya pakisabi nga sa iyong katabi, huwag nating agawan ang trabaho ng Holy Spirit para wag tayong mapagod sa paglilingkod. Amen? Amen po ba? Kasi ang Diyos ang gumagawa at siya ang nagbabago ng puso. Tama lang na tayo manalangin, tama lang na tayo magturo faithfully, tama na iayos ang ating pagtuturo, pero hindi nakadepende sa atin. Nakadepende saan? Sa kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng salita ng Diyos na inilalakip niya sa ating ginagawa. Kaya hindi lamang nating tinuturuan ng isang dinidisciple natin na magbasa ng Bible, manalangin, dumalo sa church, maglingkod sa ministry. Ipinapanalangin natin siya, natulungan siya ng banal na Espiritu na mas lumalim ang pagkakilala niya sa Diyos. Mas mahalin niya ang kalwalhatian ng Panginoon, mas maglingkod siya ng mayroong tamang motibo, ipakita ang karakter ni Kristo sa buhay niya. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Okay? Dapat clear sa atin kung ano lang yung ating dapat gawin na maging tapat tayo. At clear din sa atin yung hindi natin magagawa. Ano ang ating assignment? To be faithful sa ministry assignment,
Pero clear din sa atin ang pagbabago, ang transformation, ang spiritual growth, hindi dahil sa atin, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Tanong, nakapagpapagaan po ba yon sa ating ministry? Yes. Doon gumagaan ang ministry. Yun ang magbibigay sa atin ng perseverance. Ang tagal naman nito. Minsan, usapan nga namin sa mentoring sa poblasyon, Pastor, tagal-tagal na, parang hindi nagbabago. Usapan namin nila Sister Lloyda noon. Kung hindi sila nagbabago, at least ikaw ang nagbabago. Di po ba? Kung wala silang natututunan, at least may natututunan ako. Hindi sayang ang pagod mo. But in God's perfect timing, kikilos ang Diyos sa kanila. Kaya ang aking motivation din, hindi issue sa akin kung 3 or 2. Minsan magsisimula sa madami, naging 10, naging 7, naging 3 na lang. Hanggang yung 3 ay nagkahiwa-hiwalay na. Si Brother Elvis, si Brother Ryan naman ay minsan kami na lang ang natira doon sa malaking grupo na yun eh. Di ako naman nagpapatuloy. So, at least nagpapatuloy ang lahat. And then, nakapag-develop kami, nakapag-start ng kalalakan, di naroon uli yung mga dumadalo doon sa ipag-pray nga natin ang mga kalalakihan natin. Medyo maiilap talaga. Medyo maiilap talaga. Pero, trabaho ng Diyos yun. Amen? Now, ang issue ko talaga, at alam ito ng mga kapatid, hindi issue sa akin. Maghintay pa tayo ng dumami tayo. Hindi po ako ganon. May 3, nariyan na. Start. Kasi alam ko na kapag yung mga dating nawala, pag kinilo sila ng banal na Espiritu, babalik sila, paano kung tumigil tayo? Wala silang babalikan. Tama po ba? Kaya tuloy lang tayo. Kaya huwag kayong ma-discourage kung tingin nyo parang hindi nagbabago yung mga tinuturuan natin. Pero kung ikaw naman talaga ang nagbabago din, nagiging mapagpasensya, naging matyaga, hindi sayang. May nagbabago. Pakisabi nga sa iyong katabi, ikaw pala yun. Tayo pala yun. Okay? So, clear po ba yun, mga kapatid? Ang transformation kasi gawa ng Diyos sa atin. Ang Holy Spirit ang kumikilos para ma-overcome natin yung pagiging self-centered. At tinutulungan niya tayo, we are being transformed into Christ-likeness or Christ-centeredness. Maaaring gamitin sa mentoring ang mga tanong na ito. May nangyayari. Anong pinapakita ng Diyos sa iyo? Tungkol sa iyo, sa iyong struggle, sa mga bagay na dapat mong baguhin. Anong bahagi ng iyong puso ang nais? Ano sa palagay mo ang nais na baguhin ng Panginoon sa iyong puso? What I want to say is this. Ang dapat nating concern, hindi muna yung iba kung tayo ang nagtuturo. Yung puso muna natin. Gustong-gusto kong magbago sila, baka mamaya yung pagbabagong gusto kong makita sa kanila, hindi naman nangyayari sa aking buhay. Okay? So, ang talagang purpose natin is what? Maipakita ang karakter ni Kristo. Is that clear, mga kapatid? Kaya tingnan niyo po ang principle. God transforms disciples so that their character, their choices, and service increasingly display God's glory. Okay? Binabago ng Diyos ang mga alagad upang ang kanilang karakter, ang kanilang choices at paglilingkod ay maging kapahayagan ng glory ng Panginoon. Sa ating paglilingkod, ano ang mas nakikita ng iba? Yung galing ba natin? Yung sipag ba natin? Yung pagtsatsaga ba natin? Well, that's commendable. But kung babalik tayo rito,
Tingin ko ang pinakamagandang commendation na marinig natin, hindi yung galing natin, hindi yung sipag natin, kundi makita ng ibang tao na sabihin nila, alam mo, sis, alam mo, pastor, kitang-kita ko sa'yo kung paano ka in love sa Panginoon. At karapat dapat na, okay? Amen po ba? Why? Kasi, John chapter 4 verse 31, ito yung tapos na ang Panginoon ng kanyang pagtuturo, pagpapaalam sa mga alagad, and then pupunta na siya sa Garden of Gethsemane. Ito yung last night bago siya ipako sa krus. Now, kung meron kayong Bible, John chapter 4 verse 31. Tingnan niyo po. Sabay-sabay nating tingnan. John chapter 4 verse 31. Okay? Pakibasa nga po. Ma'am Rose. John chapter 4. 14, I mean. Mali pala. John 14:31. Pasensya na po. John 14:31. Okay. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Nagawa ko na ang lahat ng bagay na pinapagawa sa akin ng Ama so that the world may know, so that the world may see, so that the world will recognize that I love the Father. Napansin po niyo yon? Hindi sinabi doon, so that the world may know that God is love. Kung ilalapat natin ito sa ating sarili, bakit ka naglilingkod? Bakit tayo nagpapatuloy? Alam niyo, napakagandang motivation nun at mag-iingat sa ating puso. So that the world may see that I love God. That we love God. Bakit tayo nagpapakasipag sa ating paglilingkod? Kasi gusto kong makita ng mundo, ng ibang mga tao, ng mga kapatiran sa church, kung gaano ko kamahal ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, iaayos nun yung ating puso. Iaayos nun yung ating motibo, yung ating perspective. Why do you serve? Bakit ka nagpapatuloy? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Yes, as I share the love of God, habang ako ay nagiging faithful at consistent sa aking assignment, I'm praying na makita ng mga tao so that they will know that I love God. Amen? Alam niyo po yun ay baon-baon ko. Panginoon, wag nilang makita, wag makita nawa ng mga tao yung aking mga ginagawa, kundi ang makita nila kung bakit ko ginagawa yun ay yung pag-ibig ko sa iyo, Panginoon. Amen? So that the world may know that I love the Father. God transformed disciples so that their character, choices, and service increasingly display His glory. Tayo po ba'y nagiging display ng kalwalhatian ng Panginoon? Okay? So, may question po ba kayo? Kasi kung meron kayong question, sasagutin ni Sister Loida. Okay? Meron po ba tayong natututunan? Alam niyo po, napakaganda gustong-gusto kong itong session na ito. I'm talagang napakaganda. Number 3, letter C, ang ating layunin ay nakikibahagi sa misyon ng Diyos. Sa English, parang mas madali pa nga sa English talaga, mas madaling maunawaan. Purpose participates in God's mission. So, kaya inilagay ko rin yung English kasi pag
Itong Tagalog lang, parang kulang. Okay? Ano po ito? Ano po yung intentional disciple making o culture principle? Bawat alagad ay tinatawag na makibahagi sa misyon ng Diyos. Ipakilala si Kristo, tulungan ng iba na sumunod sa Kanya ng tapat. Okay, para masundan nyo kung bakit dumating po dito. Okay? Yung number 1 natin, God is the source. Siyang source. Yung letter B or number 2, ano yung natutunan natin? He must be the center. Siyang sentro. Ano yung sentro? The glory of God. Number 3, saan papunta yung sentro? Direction. Direction. Anong direction natin bilang mga alagad? To participate in God's mission. Ang mission ay hindi unang-una nating project. Ito'y mission ng Diyos. Siya ang nagmahal sa tao, nagmahal sa atin, nagligtas, siya ang nagpapalago. At siya ang sentro ng lahat. Sa Kanya ang credit lahat. Therefore, God is inviting us na makibahagi sa Kanyang ginagawa. Sinasabi na ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all nations. Okay. 28:19. Pwede po bang buksan niyo po ito? Matthew 28:18. Saan ba hinugot ng Panginoon yung go and make disciples? Saan ba niya hinugot ito? Meron siyang pinagkunan. Bago sinabi ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations, merong napakahalagang statement diyan na binanggit. Pakibasa nga po. All authority saan? Sa heaven, earth. Okay? All authority in heaven and on earth is given to me. Therefore, go and make disciples. Alam nyo, kapag ang usapan ng John ay yung 19, go and make disciples, pwede nating parang option lang yon sa atin. Parang, ang dating minsan nun, sa maraming Kristiyano, pwedeng gawin, pwedeng hindi. Okay? Pero napakahalaga yung sinundang talata. All authority in heaven and on earth was given to me. Therefore, go ye and make disciples of all nations. Ano ang source ng Great Commission? Saan kinuha? Saan nakapundasyon? Saan? Ito yung keyword, all. Authority. That Christ is the Lord in heaven and on earth. All authority binigay sa Kanya. Merong isang term dyan na ginagamit, His preeminence. That Christ, nung ibinigay ng Panginoon ng Matthew 28:19, yung Great Commission, ibinigay niya yon from His preeminence sa pagiging Lord of all niya. Hindi ba sasabihin, Christ is my Lord. Christ is the Lord.
Kundi sinasabi dito that Christ must be the Lord of all in my life. Preeminent. Hindi lamang siya Lord pagsabi. Monday siya Lord, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kung siyang Panginoon sa lahat ng araw at binibigyan niya tayo ng Great Commission, therefore hindi lamang Sunday natin yon ang accountability nating gawin. All days of the week. All the time. Amen po ba? All the time. Sa lahat ng sitwasyon, all what you have. Anumang meron ka, siya ang may karapatan, siya ang nagmamay-ari, and from that authority that the Lord Jesus Christ is commanding us to go and make disciples. Therefore, kung pagmamay-ari rin niya lahat ng resources na meron tayo, our accountability therefore, gamitin din, ilaan din kung anong meron tayo for the accomplishment ng kanyang utos na yon. Amen po ba? The preeminent Lord. If Christ is the Lord of all, at tinanggihan mo yung Great Commission na yon, kung sinasabi mo siya'y Panginoon ng lahat sa buhay mo, and then ang treatment mo, ang treatment ng church sa Great Commission is option lang. Palagay nyo, may problema, mapatid? Meron. Meron. Kasi nga, if Christ is not the Lord of all, then He is not Lord at all. Mabigat po, ano po? Mabigat. Kaya therefore, ang paggawa at pagpupurso ng intentional disciple-making culture ay tugon natin saan? Sa authority ni Christ. Bakit pinupurso natin ang intentional disciple-making culture sa SCBC? Because we are responding doon sa authority ni Christ sa atin. Bawat disciple, maaring gamitin ng Diyos. Sabi ko nga kanina, iba-iba ng assignment, iisa ng calling. Tama po ba? Hindi kailangang preacher ka muna, hindi kailangang missionary ka muna, hindi kailangan meron kang formal ministry position to accomplish this. Pwede rin tayo magsimula sa mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating acquaintances every day. Sa pamilya, sa ating kaibigan, katrabaho, kaklase, mga bagong believer for this one. Ang Diyos ang naglalagay ng mga tao sa ating buhay. Ito yung tinatawag na divine appointment. Inihanda ka ng Panginoon sa ating pag-aaral. God is preparing us, God is equipping us, and yet, meron palang mga tao na itong darating na Thursday, piniprepare niya, ginagamit ang sitwasyon niya, mahirap na sitwasyon, problema, para maging instrumento yon kapag narinig niya ang gospel, na kung saan gagamitin niya yung kanyang mga anak na inihanda niya. Pagdating ng Saturday, nag-meet kayong dalawa, that is divine appointment. That is divine appointment. So, hindi lang ikaw ang inihahanda, kahit yung mga tao, whether we like it or not, lahat ng mga tao na dinadala sa atin ng Panginoon, and then nagkaroon tayo ng parang ganito, ng parang gusto kong inilalagay ng Panginoon na sharean mo. Alam niyo po ibig sabihin nun? Ang Diyos kasi ang naglagay ng desire. Kung ang Diyos ang naglagay ng desire, hindi sa iyo yon. Ang Diyos yun ang naglagay ng desire. Kung ang Diyos ang naglagay ng desire, therefore, ang interpretasyon doon, kaya inilalagay ng Diyos yung desire na yun for you to witness, to share the gospel, to share the word, or to pray for that person. Inihanda na ng Panginoon yung taong yun bago pa niya dalhin sa iyo. Okay? Tama po ba, mapatid?
Minsan, merong pupunta sa iyo, hihingi lang ng payo. Pero yung pala, opportunity yon. That is a divine appointment. Kaya, ito ang daloy ng biblical purpose. Tapos mamaya po siguro ay, anong oras na po? Tingnan niyo po itong flow. Ito yung, okay? Called by God, changed by God through the Holy Spirit, and commissioned by God para sa gospel ni Christ for His mission. Okay? Called by God, changed by God, and commissioned by God para sa mission ni Christ. Okay? Kaya hindi ka basta-basta, kapag tayo ay inutusan na humayo, ang una nating accountability talaga doon is this. Ako ba talaga ay karapat-dapat na tagapagdala ng mabuting balita? Kasi mahirap na mag-share ng magandang balita kung ang tingin sa iyo ng tao, bad news. We cannot carry the good news. We cannot share the good news to others kung ang tingin nila sa atin is bad news. Amen po ba? Okay, hindi nila tatanggapin yung good news natin. Kaya tayo mismo ay, okay? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ito po yung mga question. Anong ginagawa ng Diyos at paano ako magiging bahagi nun? Sino ang nilalagay ng Panginoon sa aking buhay? Ano ang mga next step ng pagsunod na nais niyang gawin ko? Okay? So, ang commitment sa disciple making ay tugon sa pagkilos ng Diyos. Maaaring magsimula ito sa isang tao, sa prayers, sa isang simpleng pag-uusap lang. Isang intentional na mentoring relationship. Diyos ang nagbibigay ng bunga. What is our part? To be available. Maging teachable. Maging obedient. Maging faithful. Nais ko pong ulitin. Diyos ang nagpo-produce ng bunga. Ang bahagi natin, maging available, maging teachable, maging obedient, maging faithful. And this is the principle. God invites every disciple to join His mission by helping others know, follow, and become like Christ. God is the source. God's glory is the center. God's mission is the direction. Amen? So, yun po yung unang part. Siguro, magkaroon lang tayo ng konting discussion. I will give you at least 5 to 7 minutes. Okay? Magkakalembang po ako pagtapos na yung 7 minutes. Siguro, para hindi matagal yung ating discussion, at least, i-minimize natin by 3. Kumuha tayo ng tigka-3 lang. Okay? Para madali yung usapan, madali yung ikot ng usapan. Okay? Humanap po kayo ng inyong kapartner na at least 3. Tigta-3. Pwede rin yung 2. Kung 2 lang kayo, okay lang naman. Okay, I will give you 5 minutes to review or to reflect on this part, the theological principle